At para sa ating mga balita, mga sundalo sa Russia nag-aaklas na at Russian Navy nalansag sa gitna ng dagat. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Ang napakalaking bilang ng mga namatay na sundalong Ruso sa digmaan sa Ukraine na mas mataas pa kaysa sa pinagsama-samang bilang ng mga nasawi sa lahat ng mga digmaang sinalihan ng Russia mula 1945 ang muling nagbukas ng mata ng mundo tungkol sa tinatawag na meat grinder ng taktika ng Russian military. Ayon sa foreign media outlet na Foreign Policy, sinabi ng mga sundalong Ukrainian sa isang interview na maraming sundalong Ruso ang ipinapadala sa digmaan na kulang sa armas at hindi handa. Ginagawa silang pambala ng kanyon, kaya marami sa kanila ang namamatay o nasusugatan. Habang nangyayari ito, may mga sundalong Ruso din na gumagawa ng matinding karahasan. Hindi lang laban sa mga sibilyang Ukrainians at sa mga bihag ng digmaan, kundi pati na rin sa kanilang mga kapwa sundalong Ruso. Bagaman ang mga ganitong insidente ay hindi lang sa Russia nangyayari, sinabi ng mga Ukrainians na matindi at malawak daw ang pang-aabuso at karahasan na ginagawa ng mga sundalo ng Russia. Bukod dito, may mga sundalo rin na tumatanggi sa utos ng kanilang mga opisyal, tulad na lang ng ilang sundalong Amerikano noong Vietnam War. Pero sa kaso ng mga sundalong Ruso ngayon, hindi raw maipagkakaila ang ganitong mga pangyayari. Habang nagpapatuloy ang giyera sa Ukraine na sinusubaybayan sa social media at sa mga balita, unti-unting lumalantad ang marahas na kultura sa loob ng militar ng Russia. Makikita na ang kanilang sistema ay nakabatay sa pananakot at pamimilit. Marami nang nasawi sa panig ng Russia. Ayon sa ilang eksperto, gumagamit sila ng human wave tactics o sabay-sabay na pagpapadala ng maraming sundalo para sakupin ang mga lugar sa Ukraine. Pero dahil kulang sila sa training at kagamitan, marami agad ang namamatay. Gumawa rin ang gobyerno ng Russia ng tinatawag na Storm Z units. Ito'y grupo ng mga sundalong galing sa kulungan. Pumayag silang lumaban sa gera kapalit ng bawas sa kanilang sentensya. Kwento pa ng mga Ukrainian soldiers, napakababa daw ng abilidad ng mga sundalo ng Storm Z pagdating sa labanan. Madalas ay nagkakaproblema sila sa alak, nagnanakaw at tumataka sa kanilang tungkulin. Ayon sa Ukrainian intelligence, posibleng mag-aklas daw ang mga sundalong Ruso dahil sa ganitong sitwasyon ng kanilang mga kasama. Kilala rin ang mga sundalong Ruso sa paggawa ng iba't ibang brutalidad at karahasan sa mga sibilyan sa Ukraine. Nang magsimula ang kanilang pananakop sa Ukraine noong February 2022, hindi lamang mga sundalo at armas ang naging mga elemento sa digmaan. Pumasok din ang mga sistematikong brutalidad na masasabing tila hindi na parte ng digmaan. Lumabas kasi ang mga ulat ng iba't ibang mga war crimes gaya ng pagpatay ng mga bihag, sapilitang pagpapatapon ng mga tao at walang pinipiling pambobomba sa mga lugar ng mga sibilyan. Sa ibang balita, Russian Navy nalansag sa gitna ng Black Sea. Habang nagpapatuloy ang digmaan sa Ukraine, unti-unting nagiging kapansin-pansin na ngayon ang mga kaganapan sa Black Sea. Ilang video ang lumabas na nagpapakita ng mahahalagang pangyayari na may epekto hindi lamang sa taktika ng digmaan kundi pati na rin sa moral ng magkabilang panig. Ang mga larawang inyong nakikita ay nagpapakita ng mga bagong pag-atake ng Ukraine malapit sa baybayin ng Crimea. Hindi umatras ang Ukrainian forces sa laban na ito sa Black Sea. Sa katunayan, lalong pinahirapan ng puwersang Ukrainians ang Russian Navy sa Black Sea. Mahalaga ang Black Sea Fleet ng Russia para sa depensa ng bansa sa nasabing karagatan, kaya madalas itong tinatarget ng Ukraine. At sa bawat pag-atake ay may bagong impormasyon na lumalabas na nagpapakita kung paano unti-unting nagbabago ang lakas ng dalawang panig. Hindi basta-basta ang mga kilos ng Ukraine sa labanan sa dagat. Planado ang mga hakbang at may direktang epekto sa pagkontrol ng Black Sea. Ang mga larawan na nakuha matapos ang mga pag-atake ay nagpapakita ng mga kaganapan malapit sa Crimea.
Hindi lang mga sundalo ang apektado, mahalaga rin kung paano kikilos ang Russia dahil dito nakasalalay kung saan patungo ang labang ito. Muli na namang naging questionable ang lakas ng Russian Navy sa Crimea dahil sa mga drone operations ng Ukraine. Niyanig ng Ukraine ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon ng Black Sea. Ang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia na mahigit 3 taon nang nagpapatuloy ngayon ay pumapasok na sa panibagong yugto ng labanan sa dagat. Sa bagong video na inilabas ng Ukrainian Military Intelligence o GUR, makikita ang walang mintis na pag-atake ng Ukraine sa Black Sea Fleet ng Russia sa Crimea. Ipinakita sa video ang pag-atake ng hukbong dagat ng Ukraine sa mga high-speed amphibious landing ships ng Moscow at sa TOR Air Defense System. Ayon sa GUR, ang operasyon ng Ukrainian Special Force ay nakatuon sa mga baybaying dagat ng Crimea. Tinarget nito ang isang high-speed BK-16 landing craft at isang Raptor-class patrol boat ng Russia. Hindi lang mga barko ang pinuntirya, tinamaan din ang makabagong air defense system ng Russia na TOR-M2. Inanunsyo ng GUR na nakailag ang mga drones ng Ukraine sa Russian defense at matagumpay din nilang tinamaan ang TOR-M2 system. Hindi lang ito tagumpay sa taktika, kundi isang malaking dagok sa kumpiyansa ng Moscow sa kanilang air defense. Sa pag-ataking ito ay nabigyang linaw ang kabuuan ng sitwasyon sa Black Sea. Dahil sa patuloy na operasyon ng Ukrainian Army nitong nakaraang taon, napilitan ang Moscow na ilipat ang kanilang mga barkong pandigma sa silangang bahagi ng Black Sea. Dahan-dahan na ngayong inililipat ng Kremlin ang mga mahalagang kagamitan sa mas ligtas na lugar, kabilang dito ang mga warship, submarines at missile systems. Inililipat na ngayon ang nasabing mga kagamitan sa bayan ng Abkhazia, isang pro-Russian region sa Georgia at may hiwalay na pamahalaan. Dahil sa lumalakas na banta sa kanlurang bahagi ng Black Sea, napipilitang umatras na ngayon ang Russian force pasilangan. Matapos sakupin ang Crimea noong 2014, malaki na ang ginastos ng Moscow sa pagpapalakas ng militar doon para tiyakin ang kanilang kontrol sa rehiyon. Pero nitong mga nakaraang buwan, dahil sa malalakas at sunod-sunod na opensiba ng Ukraine, tila napigilan ang mga sunod-sunod na plano ng Russia. Bagaman sinasabi ng Russia na hawak pa rin nila ang Crimea, ibang-iba ang nangyayari sa aktwal. Hindi binanggit kung kailan eksaktong nangyari ang pag-atake na ipinakita sa video ng GUR, pero makikita sa nilalaman nito na maayos at naging planado ang operasyon at eksaktong tinamaan ang bawat target. Wala namang opisyal na pahayag ang pro-Russian governor ng Crimea na si Sergei Aksyonov tungkol sa naturang pag-atake nang iulat ito ng GUR. Pero ayon sa Ukraine, taktika lamang ang pananahimik ng gobernador. Yan ay para pagtakpan ang tunay na nangyari sa lugar. Ipinahiwatig nito na ang Russia ay nakasalig sa pagbibigay ng maling impormasyon, partikular na sa hindi pagsisiwalat sa kanilang kabiguan na kontrolin ang pananaw ng publiko. Gayunman, malinaw dito na nabulgar ang lahat sa tulong ng mga video na inilabas ng Ukrainian intelligence. Ang TOR-M2 air defense system ng Russia ay isa sa pinaka-advanced na sandata nito para sa short and medium range missiles. Ang armas na ito ay ginawa para hadlangan ang mga drones at mga precision-guided missiles. Pero sa pinakahuling pag-atake, matagumpay na naiwasan ng mga drones ng Ukraine ang armas na ito at tinamaan ang kanilang gustong target. Isa itong malaking tagumpay hindi lang laban sa teknolohiyang militar ng Russia kundi pati na rin sa kabuang depensa ng Russia sa Black Sea. Ayon sa mga analyst, kung hindi kayang pigilan ng modernong armas tulad ng TOR-M2 ang mga Ukrainians, mas lalong lalakas umano ang pressure sa Russian Navy. Ayon sa militar ng Ukraine, patuloy nilang tinatakot ang mga puwersang Russia sa Crimea. Hindi lang ito bahagi ng laban sa armas, kundi pati sa isipan. Maikukonsiderang ang labang ito ay isa ring uri ng psychological warfare. Nais kasi ng Ukraine na ipakita sa mga mamamayang Ruso at sa kanilang mga lider na mahina ang kanilang kontrol sa Crimea.
Ang Crimea ay hindi lang basta base militar, simbolo rin ito ng kapangyarihan ng Russia. Kaya kung matatalo sila rito, malaki ang posibleng epekto nito sa politika sa loob ng Russia, lalo na't may nalalapit na halalan at may mga problema pa sa ekonomiya. Ang pinakahuling pag-atake ng Ukraine ay nag-iwan ng isang matinding mensahe sa Russia. Nagbabago na ang balanse ng kapangyarihan sa Black Sea. Ang tuloy-tuloy na pag-unlad ng kakayahan ng Ukrainian military, partikular sa kanilang drone technology at intelligence operations, ay napapansin na rin ng ibang bansa sa rehiyon. Ang mga miyembro ng NATO ay masusing nagmamatyag ngayon sa mga pangyayaring ito para masuri kung ano ang posibleng epekto ng paghina ng kapangyarihan ng Russia sa karagatan. Samantala, ang paglipat ng puwersa ng Russia sa Abkhazia ay posibleng senyales ng bagong strategy ng Russia. Ipinapakita nito na ayaw pa rin ng Moscow na tuluyang umalis sa Black Sea. Nais lamang nilang ilipat ang kanilang operasyon sa mas ligtas na lugar. Ibig sabihin, posibleng lumapit lamang ang labanan sa mga baybaying dagat ng bansang Georgia. Sa kabuuan, ang bagong opensiba ng Ukraine sa Crimea ay hindi lang basta pagpinsala sa ilang sasakyang militar. Isa rin itong mas malalim na hakbang na ang layunin ay baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa nasabing rehiyon. Hanggang dito ang ating mga balita. Regular naming binabasa ang inyong mga comment, kaya huwag mag-atubiling i-share ang inyong opinyon sa mga napapanahong issue. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.